Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging dahilan ng panahon ngayong araw ng linggo, April 5, 2026. Sa kasalukuyan nga po ang tropical depression natin minumultor sa may silang bahagi ng ating bansa ay kasalukuyan pa nag-intensify na kung saan bahagi pa nga po itong lumakas na kung saan may lakas na nga po itong hangin na umabot sa 55 km per hour at may pagbuso na umabot sa 70 km per hour. Samantalang kumikilos pa rin ng mabagal pa kanlurang hilagang kanluran na kung saan huling namataan sa layong 1,800 km east of Mindanao na kung saan nagdudulot ito ng mga malawakang thunderstorm at hangin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, kung ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin bagyo, ay tatawagan ito sa pangalang Bagyong Kaloy, ang pangatlong bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026. At base nga po sa pinaka-climatological track sa buwan ng April, ang mga namumuong bagyo ay pumapasok ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan mayroon tayong senaryo na naglalandfall nga po ito. So posible nga po itong dumaan dito sa may Visayas patungong Kanluran at posible rin itong dumaan sa may Mindanao at Hilagang Kanluran. At mayroon po tayong senaryo na papasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility at kikilos pahilagang Silangan. So lilihis lamang po. Meron po tayong senaryo na pangalawang senaryo na posibleng lumapit lamang at lilihis ng ating bansa. Ngunit kung ganun nga po ang maging senaryo, magkakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan or bahagya pa rin tayong makakaranas ng mga localized thunderstorm. Siyang magdudulot ng bagyong maulap na paporin na sinasamaan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan paglapit ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman pinaghahanda po natin ang ating mga kababayan sa mga posibilidad ng mga epekto or magiging epekto nito sa paglapit sa ating bansa, na kung saan makikita nga po natin sa pinaka-satellite image na malawak na nga po ang sinasakop nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan kung ito ay pumasok ng ating PAR ay papangalanan natin ito sa local name na Bagyong Kaloy, na kung saan bagya pa nga po itong lumakas na kanyang hangin or mga pagbugso na tumatagal na 55 km per hour at ipagbugso na 70 km per hour. So ito po ay malakas na nga po itong bagyo na ito. So makakasira na nga po ito ng mga ari-arian. Kasi ang ating pinaghahanda kung ito ay lumapit ng ating Philippine Area of Responsibility at maglandfall ang ating kalupaan. Samantala, bukod nga po dito sa bagyong ating minumonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin ang pag-iral ng hangin easterlies o yung mainit na temperatura na nanggagaling dito sa dagat Pasipiko na siyang na umiiral ngayon sa atin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na siyang nakaka-apekto naman sa ating bansa. Kaya naman ating alamin sa ating kasamahan na siyang magbibigay ng karagdagang impormasyon ukol dito sa magiging lagay ng panahon ngayong araw. Kaya nga po, pakinggan po natin ating kasama na siyang magbibigay ulat panahon ngayong araw dito sa loob ng ating bansa. Magandang umaga, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Easterlies ang nakaka-apekto ngayon at prevailing dito sa Southern Luzon, sa Kabisayaan at Mindanao. At kasalukuyan, generally po ay bagyang maulap hanggang sa maulap ang papamurin sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero dito, sa eastern section ng Mindanao, meron tayong inaasahang maulap na papamurin at mga kalat-kalat na pagbuhos ng ulan, maging mga pagkidlat at pulog sa araw na ito. Pero sa malaking bahagi ng Luzon, supresto yung ating kaulapan at yung mga convective activities dito, so mababa po yung chance ng mga pag-ulan, especially yung mga widespread o malawakang pag-ulan. Patuloy po magandabay sa magiging updates. Sa kasalukuyan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papamurin pa rin at mababa yung chance ng mga pag-ulan ngayon sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon. Para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Kamaynilaan pwedeng umabot hanggang sa 33 degrees Celsius ang ating maximum temperature, 15 to 24 sa Baguio City, 24 to 33 sa Lawag, 25 o 24 to 35 degrees Celsius sa Tuguegarao City, sa Legazpi City ay 23 to 33 degrees Celsius habang sa Tagaytay ay 20 to 31 degrees Celsius po.
Samantala, dito nga po sa Caraga region at maging sa Davao region at sa Bukidnon maging sa Cotabato provinces ay maaari pong makaranas ng maulap na papagurin at mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog sa araw na ito dahil sa epekto ng easterly. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy po nating inaapisuhan, magdala ho ng payong saan man ang lakad natin for today. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, generally ay bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin ang papagurin. At kung may mga pag-ulan man ay mga tulot po ng mga localized thunderstorms. So mga panandalian lang at usually sa hapon at para sa ating temperatura sa Tacloban, 25 to 32 ang inaasahan, 25 to 31 sa Iloilo, 25 to 31 din sa Cebu City, sa Puerto Princesa City ay 24 to 33 degrees Celsius, 24 to 31 sa Kalayaan Islands, sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius, at sa Davao City ay 24 to 33 degrees Celsius. Hapon nga po ay nakapagtala po ng 34 to 35 degrees Celsius na heat index o maximum heat index dito sa Metro Manila, habang sa Cotabato City, Maguindanao ay nakapagtala po tayo ng 41 degrees Celsius. Pareho po yan, yung mga figures na yan ay under sa extreme caution level. So ibig sabihin, yung pagkababad sa ganitong klaseng init ay pwede po magdulot ng mga heat cramps, heat stress o kaya naman ay heat stroke. For today o para sa araw na ito, dito sa Kamaynilaan, pwede pong umabot hanggang sa 36 degrees Celsius ang ating maximum heat index for today, habang sa Cotabato City, Maguindanao ay 42 degrees Celsius naman. Ibig sabihin, nasa danger level po yun. So patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan hanggat maaari po umiwas muna sa direct exposure ng sunlight, lalong-lalo sa katanghalian at early afternoon. Stay hydrated po. At kung ganitong klaseng init ng panahon, pwede po yung magdulot ng heat stress at heat cramps, even strokes. Sa kasalukuyan, wala po tayong gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybaying dagat. Ang sunrise natin for today is 5:50 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:09 ng gabi.